Ayon sa mga analysts, isa sa pinakamalaking hamon ng Los Angeles Lakers ngayong season ay kung paano mabibigyan ng sapat na playing time si Bronny James. Sa ilalim ni Coach JJ Redick, loaded ang rotation ng Lakers, at puno ng veterano at established players ang bawat posisyon. Kaya ang tanong ng marami, paano makakapasok ang isang sophomore guard na nagsisimula pa lang magpakita ng potensyal? Samantala, kung babalikan ang rookie season ni Bronny, limitado ang naging papel niya. Nag-average lamang siya ng 2.3 puntos, 0.7 rebounds, at 0.8 assists sa halos 7 minuto kada laro, kasama ang shooting percentage na 31% field goal at 28% mula sa labas. Para sa karamihan ng analysts, malinaw na kulang pa siya sa offensive consistency. Ngunit sa G-League, ibang Bronny ang nakita, umabot siya ng 21.9 puntos sa 44% shooting at halos 38% mula sa 3-point range. Ito ang basehan ng ilan na nagsasabing handa na siyang bigyan ng mas malaking role, kahit spot minutes lang, sa NBA floor. Ayon kay Skip Bayless, kung pipili lamang si JJ Redick ng 9-man rotation, siguradong hindi magkakaroon ng oras si Bronny. Aniya, masasayang lang ang pagkakataon kung hindi mo bibigyan ng developmental minutes si Bronny habang bata pa. Dagdag pa ni Nate McMillan, assistant coach ng Lakers, mas nakikita nila ngayon ang kumpiyansa ng batang guard. You could see the confidence, mas relaxed na siya kaysa noong rookie year. At samantala, ipinaliwanag ng ilang analysts kung paano pwedeng i-manage ni Redick ang sitwasyon. Una, maaari siyang gamitin bilang situational defender, partikular kapag kailangan ng energy o ball pressure laban sa opposing guards. Pangalawa, maaaring maipasok siya sa mga regular season games kung saan kailangan magpahinga ang mga veterano, tulad ng back-to-back schedules. Pangatlo, may suhestyon na palawakin ang rotation sa 10 o 11 man para magkaroon ng espasyo ang mga batang players gaya ni Bronny at rookie na si Ado Tiero. Hindi rin matatawaran ang papel ng kanyang supporting cast. Ayon sa ilang coaches, malaking bagay ang mentorship ni Marcus Smart at Gabe Vincent para turuan siya ng tamang decision-making sa guard position. Samantala, ang presence ni Austin Reeves at Jared Vanderbilt ay pwedeng magbigay ng suporta sa depensa at spacing, bagay na makakatulong kay Bronny para hindi siya ma-pressure agad sa offensive side. Sa madaling salita, ayon sa mga analysts, ang susi para kay Bronny ay hindi ang agad na maging malaking bahagi ng rotation, kundi ang makakuha ng sapat na minuto para ma-develop ang kanyang kumpiyansa at laro. Kung mananatiling 9-man rotation ang sistema ni Redick, tiyak na mahihirapan si Bronny na makahanap ng oras. Pero kung pagbibigyan siya ng kahit 10 hanggang 12 minuto kada laro, sapat na iyon para makita ang kanyang pag-unlad at maging investment ng Lakers para sa hinaharap. Sa dulo, nananatiling balansyado ang pananaw ng mga eksperto. Hindi pa handa si Bronny James na mag-ambag ng malaki sa panalo ng Lakers, ngunit malinaw na may progreso siya mula rookie year. Ang tanong na lang ngayon, willing ba si JJ Redick na palawakin ang kanyang rotation para mabigyan ng pagkakataon ng batang guard na unti-unting nagpapakita ng potensyal? E-comment ang inyong thoughts sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang Lakers updates.